Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 3, Quarter 2, Week 2. Ang ating paksa ay pagkilala sa katangian ng tauhan ng kwentong bayan. Para sa unang araw. Maaari ba ninyong ibahagi ang ilan sa inyong mga natatandaan tungkol sa salitang dinaglat? Tatlong mag-aaral ang lalapit sa pisara upang magsulat ng mga sumusunod na salita. Ano ang dinaglat ng salitang binibini? Doktor at kapitan. Narito ang mga tamang kasagutan. Pagmasdan ang larawan. Alam ba ninyo kung ano ang nasa larawan? Nakakain na ba kayo ng pinya? Nais ba ninyo na kumain ng pinya? Ano ang napapansin nyo sa pinya? Sa inyong palagay, bakit kaya maraming mata ang pinya? Ngayong araw ay malalaman natin kung bakit maraming mata ang pinya. Subalit bago ito ay kailangan muna nating gawin ang mga itinakdang gawain. Pag nagawa natin ang mga gawain, ay kakain tayo ng pinya. Handa na ba kayo? Basahin natin ang mga salita. Nanay. Mata. 100. Gamit ang salita o mga salitang nabanggit, bumuo kayo ng pahayag tungkol sa iyong sarili at sa bansa. Halimbawa, nagpa-check up ako ng aking mata kay Dr. Molina kahapon. Bakit kaya niyayakap ng mahigpit ng nanay at tatay ang kanilang anak? Mahal ba ninyo ang inyong magulang? Bakit? Paano ninyo maipapakita ang pagmamahal nyo sa inyong magulang? Sa araw na ito ay malalaman natin kung bakit maraming mata ang pinya. Subalit, kailangan muna nating malaman ang kahulugan ng mga sumusunod na salita upang higit nating maunawaan ang kwentong inyong babasahin at upang makakain na tayo ng pinya. Malubha. Ang ibig sabihin ng salitang malubha ay malala. Naglaho, nawala. Sumibol, umusbong. Natagpuan, nakita. Pasalin-salin, palipat-lipat. Bakit maraming mata ang pinya? Noong unang panahon, may isang mag-ina. Ang nanay ay masipag at maalaga. Ngunit ang kanyang anak na si Pinang ay maganda nga, ngunit tamad. Laging inuutusan ng ina si Pinang, ngunit ayaw nitong sumunod. Madalas, nagkukunwari siyang hindi naririnig at lagi na lang nakaupo nang walang ginagawa.
Dahil dito, labis na nainis at nadismaya ang kanyang nanay. Minsan, nagalit ang ina at nahiling niya na sana ay magkaroon ng maraming mata si Pinang upang makita ang lahat ng kanyang inuutos. Kinabukasan, hindi na nakita ang dalaga. Sa halip, tumubo sa kanilang bakuran ang isang halaman na may bunga na may maraming mata. Tinawag itong pinya mula sa pangalan ni Pinang. Malapit na tayong kumain ng pinya. Kailangan na lamang ay magawa natin ang mga natitirang gawain. Tara na mga bata! Sino-sino ang tauhan sa kwento? Ang nanay at ang kanyang anak na si Pinang. Sino sa mga tauhan ang maganda ngunit tamad na dalaga? Mahusay, si Pinang. Bakit ayaw sundin ni Pinang ang kanyang nanay? Tama, dahil siya ay tamad at ayaw gumalaw o gumawa ng gawaing bahay. Ano kaya ang katangian ni Pinang? Tama, siya ay tamad. Bakit nagalit ang nanay ni Pinang sa kanya? Dahil hindi siya marunong sumunod at nagkukunwaring hindi naririnig ang utos. Ano ang hiling ng nanay nang makaramdam ito ng kabiguan at pagkadismaya kay Pinang? Na sana ay magkaroon si Pinang ng maraming mata upang makita lahat ng kanyang inuutos. Isa na lamang ang kailangan nating gawin upang makakain na tayo ng pinya. Tara at magtulungan tayo. Para sa pangkatang gawain, igugrupo kayo sa 3. Tukuyin ang katangian ng tauhan o mga tauhan sa teksto na itinakda sa inyong pangkat. Para sa unang pangkat, magaling sumayaw si Tyra. Ngunit ayaw niya itong gawin sa harap ng maraming tao. Kaya umiling siya nang tinawag siya ng kanyang guro sa unahan upang sumayaw. Basahin ang teksto at sabihin ang katangian ng tauhan habang sumasayaw. Sa ikalawang pangkat, Kuya, nahulog po ang inyong pera, sabi ni Andoy, sabay abot ng nahulog na pera sa may-ari nito. Basahin ang teksto at sabihin ang katangian ng tauhan ng patula. Ikatlong pangkat, isadula ang teksto at sabihin ang katangian ni Ella pagkatapos ng pagsasadula. Nang makita ni Ella ang kanyang lola ay agad itong nagmano. Lola, kumusta po kayo? Pagbati nito. Basahin ang maikling kwento. Ang sisiw. Si Isiw ay isang dilaw na sisiw. Palagi itong nakangiti sa lahat ng sisiw, kaya siya ay kanilang ginigiliw. Ano kaya ang katangian ni Isiw? Masungit, iyakin o masayahin? Tama, ang sagot ay masayahin. Bakit nasabi mong si Isiw ay masayahin? Ano-anong mga salita ang magpapatunay na siya ay masayahin? Tukuyin ang katangian ng tauhan sa bawat teksto. Hanapin ang iyong sagot sa loob ng kahon. Narito ang mga pagpipilian: masinop, masunurin, masipag, mapagmahal, at madasalin. Nakita ni Shai ang isang matandang nahihirapan sa pagtawid sa kalsada. Dahil dito ay isinabay niya ito sa pagtawid sa tawiran.
Tama, si Shai ay mapagmahal. Si Maya ay nagdarasal bago matulog. Lagi din siyang nagsisimba tuwing linggo ng umaga. Mahusay, siya ay madasalin. Tatay, mahal na mahal ko po kayo, ang sabi ni Toto sa kanyang tatay pagkatapos niya itong abutan ng isang basong tubig. Tama, ang sagot ay mapagmahal. Opo, ate, ako na po ang maghuhugas ng pinggan pagkatapos nating kumain, ang sabi ni Aya pagkatapos siyang utusan ng kanyang ate. Tama. Ang sagot ay masunurin. Si Pipay ay mahilig mag-impok. Siya din ay nagbabaon ng pagkain at tubig sa paaralan upang makapagtipid. Si Pipay ay magaling. Siya ay masinop. Dahil mahusay niyong natapos ang mga gawain, halina at sabayan niyo ako sa pagkain ng pinya. Pumili ng isang salita sa ibaba at gamitin ito sa pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. At, ngunit, o. At, mahilig akong kumain ng mangga at saging. Ngunit gusto kong lumabas, ngunit umuulan. O gusto mo ba ng tinapay o kanin? Para sa ikalawang araw, ang ating paksa ay pangatnig o pagtukoy sa tambalang pangungusap. Balikan natin ang itinakdang gawain kahapon. Pumili ng isang salita sa ibaba at gamitin ito sa pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. At, ngunit, o. Narito ang larawan. Gamit ang mga salitang nakasalang guhit, bumuo ng pangungusap ayon sa larawan. Narito ang maaaring maging kasagutan. Halimbawa, si Nico at Miko ay matalik na magkaibigan. Ang pangatnig ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng dalawang salita o pangungusap. Halimbawa nito ay at, ngunit, at o. Tukuyin ang pangatnig sa mga pangungusap. Ang aking guro ay mabait, ngunit mahigpit. Pera o bayong, sigaw ng punong abala sa palutuntunan. Si Nena at Ina ay pumunta ng palaruan. Narito ang mga tamang kasagutan, ngunit, o, at. Tukuyin ang pangatnig sa mga pangungusap. Basahin ng may tatas ang mga salita. Nanay, mata, 100. Gamit ang mga salita, bumuo kayo ng maikling pahayag na maglalarawan sa inyong karanasan sa sarili at sa bansa. Halimbawa, masaya kaming pumunta ni Nanay sa Bicol. Basahin ang maikling kwento. Tukuyin ang mga pangatnig na iyong makikita. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Si Tyra gitara. Si Tyra ay mahilig magtugtog ng gitara. Umaga, hapon at gabi, hindi siya nagsasawa. Kapag siya ay pagod, siya ay naggigitara. Kapag siya ay masaya o malungkot, siya ay naggigitara. Kaya siya ay binansagang
Tyra, gitara. Ang mga pangatnig ay at, o. Gawin ang itinakda sa bawat grupo. Para sa unang pangkat, gamit ang pangatnig na o, bumuo ng pangungusap tungkol sa larawan. Isulat ito sa Manila paper at sabay-sabay basahin ng grupo sa unahan. Bigyang diin ang pagbasa ng pangatnig na o. Para sa ikalawang pangkat, gamit ang pangatnig na at, bumuo ng pangungusap tungkol sa larawan. Sabihin ang inyong nabuong pangungusap sa klase habang pumapalakpak. Bigyang diin ang pagbasa ng pangatnig na at. Ikatlong pangkat, napansin ni Nilda na natutuyo na ang rosas sa bakuran. Nakita niya ang timba na may lamang tubig. Ano ang nararapat niyang gawin? Pagmasdan ang larawan. Basahin natin ang maikling kwento, pinamagatang si Jose. Si Jose ay isang batang mabait. Isang araw, napansin niya na mukhang uulan na ng malakas. Nakita niya ang sinampay ng kanyang nanay sa labas ng bahay. Kung ikaw si Jose, ano ang iyong gagawin? Bakit? Tukuyin ang nararapat na solusyon sa bawat suliranin sa ibaba. Isulat ang A, B, C, D o E sa sagutang papel. Narito ang mga pagpipilian na solusyon. A. Lalabhan ito. B. Uminom ng tubig. C. Huhugasan ito. D. Lilinisin ang mesa gamit ang basahan. E. Matutulog at magpapahinga. Para sa unang bilang, pagkatapos maglaro sa labas ay naramdaman ni Mira na siya ay nauuhaw. Tama, ang sagot ay B. Uminom ng tubig. Nahulog ang bola ni Nico sa kanal. Magaling, ang sagot ay C. Huhugasan ito. Nakita ni Rosa na madumi ang mesa ng kanilang pinagkakainan. Magaling, ito ay D. Lilinisin ang mesa gamit ang basahan. Inaantok na si Gina ngunit nais pa niyang maglaro. Tama, ang sagot ay E. Matutulog at magpapahinga. Madumi na ang panyo ni Mimi. Mahusay, ang sagot ay A. Lalabhan ito. Magbigay ng mga solusyon sa suliranin na nasa loob ng bilog. Naiinip ka dahil walang kuryente. Narito ang maaaring maging solusyon. Magbasa ng libro o comics. Maglaro ng tradisyonal na laro tulad ng dama o sungka. Mag-drawing o magsulat sa kwaderno. Makipagkwentuhan o makipagbanding sa pamilya. Magpahinga o matulog muna. Alam nyo ba na marami pang mga nakawiwiling gawain kahit walang kuryente, internet o TV? Maaari kang magbasa o pagbabasa ng aklat, paglalaro sa labas, pagtulong sa mga gawaing bahay, pagkikipagkwentuhan sa pamilya o mga kaibigan. Para sa ika-4 na araw, pangatnig o pagtukoy sa tambalang pangungusap.
Balikan natin ang kwento ni Matsing at Pagong. Ano ang naging suliranin ni Pagong sa kanyang nakuhang parte ng puno? Ang naging suliranin ni Pagong ay ang nakuha niyang parte ng puno ay walang dahon, kaya wala siyang makuhang pagkain mula rito. Ano ang kanyang naging solusyon? Kung ikaw si Pagong, ano ang iyong magiging solusyon sa suliranin? Naging solusyon ni Pagong, itinanim niya ang kanyang parte ng puno hanggang ito ay tumubo at nagkaroon ng dahon at bunga. Kung ako si Pagong, itatanim ko rin ang aking parte ng puno para magkaroon ito ng bunga na aking makakain. Balikan ang mga pangatnig na at, o, at, ngunit gamit ang pangungusap sa ibaba. Ako ay pupunta sa plaza, ngunit sasaglit muna ako sa simbahan. Anong pangatnig ang nasa pangungusap? Basahin natin ang mga sumusunod na pangatnig. Samantala, subalit, sapagkat. Gamit ang mga salitang binasa, bumuo ng pangungusap ayon sa larawan. Halimbawa, masayang maglaro sa cellphone, subalit mas masaya pa rin ang paglalaro kasama ang mga kaibigan. Narito ang maaaring maging kasagutan. Samantala, ang ibang bata ay masayang naglalaro sa loob ng patlang. Nais sumali ng batang nasa gilid, subalit nahihiya siyang lumapit. Masaya ang mga bata sa paglalaro sapagkat sila ay magkakasama at nagtutulungan. Alam ba ninyo na ang mga salitang nakasalangguhit o highlight ay mga halimbawa din ng pangatnig? Ang subalit, sapagkat at samantala ay mga halimbawa din ng pangatnig katulad ng at, ngunit at o. Tukuyin ang mga pangatnig sa pangungusap. Ang hilig ng aking kapatid ay pagsasayaw, samantalang ako ay pagkanta. Binilinan ako ng aking ama na huwag maligo sa ulan, subalit hindi ako nakinig, kaya ako ay nagkasakit. Lagi tayong pinangangaralan ng ating magulang sapagkat mahal nila tayo. Ang mga pangatnig ay samantalang, subalit at sapagkat. Balikan natin ang mga high-frequency words na nakita sa binasang kwento. Isulat ninyo ang mga ito sa pisara. Saging, pagong, matsing, puno. Gamit ang mga salita, bumuo kayo ng maikling pahayag na maglalarawan sa inyong karanasan sa sarili at sa bansa. Halimbawa, tuwing kainan, hindi nawawala ang saging sa aming hapagkainan. Basahin ang maikling kwento. Tukuyin ang mga pangatnig na iyong makikita. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Masaya sa nayon. Ang tumira sa nayon ay ubod ng saya, lalo na tuwing pista. Munting tahanan ay di alintana, sapagkat busog ang puso sa saya. Ang mga pangatnig ay sapagkat. Dumako tayo sa pangkatang gawain. Para sa unang pangkat, gamit ang pangatnig na samantala ay gumawa ng pangungusap tungkol sa larawan. Ibahagi ito sa inyong kaklase
habang nagrarap. Sa ikalawang pangkat naman, gamit ang pangatnig na sapagkat ay gumawa ng pangungusap tungkol sa larawan. Ibahagi ito sa inyong kaklase sa paraang drama. Para sa ikatlong pangkat, gamit ang pangatnig na samantala ay gumawa ng pangungusap tungkol sa larawan. Ibahagi ito sa inyong kaklase sa paraang comedy. Basahin ang balita tungkol sa bagyo. Ang bagyo. Narito ang kaganapan ngayon sa Isabela. Hilampas ng napakalakas na bagyo ang Isabela. Subalit, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang mga tao na makakabangon sila. Samantala, sinabi ng Pangulong Marcos na agad na bibigyang tulong ang mga tao dito. Pagmasdan ang larawan. Tukuyin ang pangatnig sa bawat pangungusap. Isulat ito sa sagutang papel. Tumalon ng mataas ang pusa, subalit hindi pa rin niya maabot ang isda sa mesa. Si Ima ay nag-aaral sa ikalawang palapag ng bahay, samantalang si Imoy ay nasa ibaba. Madami naman ang kinakain ni Mimoy, subalit hindi pa rin siya tumataba. Ang tamang sagot ay subalit, samantalang subalit. Masayang lumabas ng simbahan si Alfred sapagkat maipagdasal niya ang kanyang nanay na may sakit. Sina Lila at Tilo ay kambal. Si Lila ay payat samantalang si Lilo ay mataba. Ang mga sagot ay sapagkat at samantalang.